92W nasa kanluran na ng hilagang bahagi ng Pangasinan at nanatiling mababa ang kanyang paglakas, kaya lang nakikitaan ng potensyal ng paglakas nito sa loob ng 48 oras. Kaya kanlurang bahagi ng Luzon o Northern Luzon, inaasahan ang kalat-kalat at mga malawakang pag-ulan sa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon at Mimaropa. Hello, good morning mga folks. Welcome pa muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, June 9, 2025. Ang oras ng ating broadcast may umaga ay alas 9:19 na ng umaga. Bagamat malawakan ang lightning strikes ngayon na detect ng aking lightning detection system sa Caloocan at makikita dito sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas area. Bagat malayo ay pinag-iingat po ang ating mga kababayan lalo na sa mga papalaot ngayon dyan sa silangan ng ating bansa, lalo na sa may bandang Bicol dahil clusterized. At makikita sa ating lightning, real-time lightning detection system, nasa 593 na ang outer lightning strokes at ang mas malapit ay ang inner ay 495 lightning strokes ngayon ang kasalukuyang aktibo dito ngayon sa ating bansa. Wala masyado o kakaunti lamang sa may bandang Kalupaan, lalo na dito sa may bandang Bicol region, sa may bandang malapit sa Calawag o bandang pagitan ng Alabat, Quezon. So mukhang pasok pa rin to sa Quezon province na may 198 cloud to ground MCG o multiple cloud to ground lightning strike. Yan po ang pinaka-importante. Yung discharge strike hindi masyado importante yan. Dahil ang mas nakakamatay at delikado sa tao talaga ay ang multiple cloud to ground lightning strike, which is hindi na-filter yan ng mga ibang weather agencies o yung mga ibang satellite imagery, kaya nakakalito at mahirap ma-determine. Dito sa PIMO Weather Lightning Detection, mas filter at makikita lamang ang lahat ng mga multiple cloud to ground lightning strikes lamang, which is yan ang pinakadelikado sa tao. Yan ang dapat minomonitor. Hindi na dapat sinasama doon yung mga surge types o yung mga tinatawag na cloud-to-cloud lightning strikes. Hindi masyado importante yan kasi sa ulap nyo lang naman makikita yan. So, nasa 599 na po. Ang bilis, madagdagan. At makikita natin napaka-violent po ng thunderstorms ngayon. Ang kagandahan lamang ay malayo ito sa kalupaan so far at nasa karagatan ito. So, sa mga nandyan sa dagat, ay hopefully ay walang lumalapit dyan sa area na yan. Dahil sigurado, disgrasya ang aabutin ninyo kapag kayo ay lumapit dyan sa may cluster na yan na puro cloud to ground lightning cluster na yan. Sigurado, disgrasya talaga aabutin nyo dyan mga folks. So, wala tayong ngayong water vapor dito sa Luzon kasama ang Metro Manila. So, medyo maaraw tayo ngayon dahil medyo nagiging katamtaman muna tayo at medyo malayo yung maulap at maulang bahagi dito sa may bandang kaluran bahagi ng Luzon. Medyo hindi nagpapang-abot dahil sumasama na ito sa gyre yung habagat natin, kaya medyo malayo na nagpapang-abot ngayon sa Metro Manila ang ating mga pag-uulan. So asahan lamang ang mga isolated rain showers na base sa ating forecast and storm prediction. Bagamat mataas ang forecast pa rin ngayong Lunes na partially cloudy at may maulan pa rin ang maghapon natin hanggang bukas daw ng Martes, pero probably isolated rain showers ang nakikitaan na lamang natin. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan at maaraw kami ngayon base sa ating live CCTV snapshots ay maaraw ngayon sa amin sa Caloocan despite na overcast and gloomy. Kaya mas maasahan ang medyo katamtaman at medyo maaraw sa Metro Manila at ang karatig ng silangan ng Luzon area. Mga isolated rain showers lamang ang iiral dahil magkakaroon pa rin ng mga water vapor dyan lalo na sa hapon o sa gabi pa rin. Since natataon na medyo katamtaman pa ang lagay ng panahon sa Luzon, hindi tayo masyado makakaramdam pa ng pag-ulan ngayong umaga at ngayong tanghali. So, diretso tayo sa ating current conditions. Overcast, gloomy nga po, haze ang few clouds ang amin dito sa Caloocan. At bukod dyan ay nabanggit na rin natin yung ating maaraw na panahon
dito sa Metro Manila. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 4:26 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius at kahapon ay nasa 30.4 degrees Celsius lamang ang pinakamataas namin na air temperature kahapon. So comfortable yan at medyo malamig na rin yan. Naitala ito kahapon at 3:29 PM. Ibig sabihin lamang kaya hindi tayo muna nag-post ng ating init pandaba o init factor dahil kahapon 39.5 degrees Celsius lamang ang pinakamataas naming heat index kahapon. So walang masyadong significant na naging heat index o init factor kami sa Caloocan. At inaasa natin yan sa inyong lugar din. Ngayon tingnan natin yung magiging heat index ngayong araw as of 7:59 AM sa amin sa Caloocan, 34.4 degrees Celsius. Ang aming extreme caution na heat index, so mababa. Pero inaasang forecast namin 37 degrees Celsius at aabot daw yan sa 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ng umaga daw. So sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa iba't ibang bahagi ng bansa, pahapyaw lang ang gagawin natin. Mula sa may bandang Lawag, Ilocos Norte ay 39 degrees Celsius po. Pero aabot sa 40 degrees Celsius ngayong 10 o'clock hanggang 11 o'clock AM po. Sa bandang Tugigaraw naman ay 36 degrees Celsius po ang expected heat index sa inyo dyan. At aabot sa mas mataas pa na hanggang 44 degrees Celsius ang inyong magiging heat index mamayang 12 hanggang 1:00 ng hapon. Sa Santiago, Isabela, inaasahang heat index sa inyo dyan ay nasa 35 degrees Celsius at aabot yan hanggang 45 degrees Celsius. So medyo mas magiging maalinsangan kayo dyan ngayong alas 1 hanggang alas 2 daw ng hapon. So magiging mas maalinsangan sa inyo pagsapit po ng bandang hapon po ha. So take note dyan sa mga taga Santiago, Isabela. Sa Dagupan naman sa Pangasinan ay nasa 36 degrees Celsius ang expected extreme caution na forecast na heat index sa inyo. Pero aabot pa yun sa mas mataas hanggang 44 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock. Diretso yan hanggang alas 2 daw ng hapon. So maging mainit tayo pa rin dyan. So ibig sabihin mukhang hindi tayo masyado uulanin kung sakali. Sa Santa Luzon sa Tarlac, nasa 36 degrees Celsius po, extreme caution sa inyo dyan. Pero aabot sa pinakamataas na 41 degrees Celsius mamayang alas 11 ng umaga po. So hindi naman sobrang taas ng inyong heat index dyan. So despite na medyo mababa ay wag pa rin baliwalain yan ganyan kababa. Yung 40 degrees Celsius niyan medyo hindi na rin maganda yan sa katawan lalo na sa mga may edad sa atin. Sa Batangas naman, inaasahang heat index 38 degrees Celsius extreme caution pero mas tataas pa yan hanggang 39 degrees Celsius ngayon 10 o'clock hanggang 11 o'clock. So at least medyo good news ng konti dahil medyo mababa sa 45 degrees Celsius o 40 degrees Celsius man lang ang heat index natin dito sa may bandang Central Luzon pababa ng Calabarzon area. Kung sisilipin naman natin sa San Jose, Occidental Mindoro, inaasahang heat index sa inyo dyan ay mukhang mababa ha. Yan, oh. So mukhang mababa, wala tayong magiging komento. Ibig sabihin mukhang maulan sa inyo dyan. At mukhang ginaw-ginaw ngayon sa inyo dyan sa may bahagi ng Occidental Mindoro o Mimaropa. So despite na medyo magiging katamtaman muna kayo sa umaga, pero expected ang kalat-kalat na isolated rain showers ha. Sa may Cebu area naman ay ang heat index sa inyo dyan inaasahan aabot. Sa may Cebu, inasahan 36 degrees Celsius po ang kasalukuyan ninyong forecast ng heat index pero mas tataas pa raw yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 3 ng hapon po yan. Sa may Cebu po yan ha. Sa Mindanao, wala tayong magiging problema dahil inaasahan natin mas mababa po ang temperatura ngayon dyan at least below 30, halos hindi man lang umabot ng 35 degrees Celsius ang most ng heat index sa Mindanao. Ayan, makikita natin. Ito sa may bandang Zamboanga Peninsula ay at least nasa 36 degrees Celsius. So medyo katamtaman ng panahon sa inyo dyan at aabot pa sa hanggang 39 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Pero manatiling mababa pa rin yan mga folks, so walang magiging problema. Kung itatabi naman natin sa PX Extreme, in past 24 hours nangunguna Tugigaraw sa may pinakamainit na naman air temperature na 36.4 degrees Celsius. Ibig sabihin, gaya ng sinabi natin kahapon, mas maaraw po ang extreme Northern Luzon area. So umaabot po sa may Tugigaraw yung pinaka
Tugigaraw, yung pinakamainit na bahagi nila, kaya napakataas at napakamaalinsangan ng panahon nila dyan kahapon. Sa Baguio City naman is almost stationary at 18.2 degrees Celsius ang pinakamababa. At inulan ang Baguio, well, as usual po yan dahil nabanggit na natin ang mga forecast na inuulan ang bahagi ng yan sa kanluran. Umabot sa 32.8 mm ang total rainfall sa kanila. Dito sa amin sa Caloocan, 13.2 mm ang umabot na total rainfall sa amin sa Caloocan. So at least hindi ganun na katindi ang naging pag-ulan sa amin kahapon dito sa Caloocan. At mostly mga madaling araw po yan. At pagsapit po ng umaga at maghapon ay naging makulimlim lamang kami nitong maghapon. Sa ating outside humidity, mataas ang concentration 80%. So posibleng magkaroon tayo ng malagkit-lagkit na hot humid kapag tumaas ang ating air temperature. Nasa ngayon hindi pa naman. Bumaba ito ng 3% since last hour at meron tayong kasalukuyang low pressure area malapit dito at nandyan nga lang dyan sa may bandang Pangasinan. Kaya nasa 1,004 hectopascals and steady since last hour ang ating barometric pressure. May malapit tayong low pressure area dito sa Metro Manila. Ibig sabihin po niyan. High tide and low tide status, kasalukuyang maximum high tide po tayo. So silipin natin kung aabot ba sa mahigit 1 meter. Yes, kaninang 8:17 AM po. Yan. Ang aabot sa pinakamataas na maximum hanggang 1.1 ang naging sea level. Kaya kung titingnan natin kung magiging mataas ang alon natin gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring for significant wave height, well, makikita natin bagamat kalmado ang bahagi ng Nodo Luzon, pero medyo tumataas ang alon dyan sa may kalurang bahagi ng Mimaropa So medyo ingat na lamang po. At despite na hindi naman gaano pa na maalon sa bansa, ingat na lamang sa hatak o galaw ng habagat natin. Yan, yung southwest monsoon dito sa timog kanluran ng bansa. Inasang malakas po ang bugso na hangin dyan, lalo na dito sa may bahaging kanluran ng Lolo Luzon, kung saan malapit ang sentro ni 92W na potentially o posible pa itong mas lumalakas within 48-hour period dahil pagka-exit niya ay nagkakaroon nito ng upward low convection at tumataas yung kanyang low level alop. So mukhang tumataas yung low level alop niya, ayan kakaroon ng pulidong sirkulasyon bago man lang umexit ng ating Philippine Area of Responsibility within 24-hour or 48-hour period. So nakataas pala ang thunderstorm watch dyan sa bahagi po rin ng Visayas expected dyan sa may bahagi ng Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique hanggang Southern Leyte at Eastern Samar na yan. Within 12 hours daw ang validity ng forecast nila. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:24 PM at ang ating almost mag-full moon na po, 95% illuminated. Nasa waxing gibo, so probably bukas na yan mag-full moon tayo. Inasang mag-moonrise ito mamayang hapon 4:42 PM at lulubog ito bukas na ng madaling araw at 4:09 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, inaasahan ang partly cloudy ang umaga natin pero inaasahan ang thunderstorms pagsapit naman ng bandang hapon o gabi pa rin. So 100% ang chance na pag-ulan. Well, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers. Asahan natin ang isolated rain showers ang forecast dito sa Metro Manila mga folks dahil ang silangan baybayin at kanlurang baybayin ng ating bansa sa Luzon ay mataas na ang water vapor accumulation. So yung rainfall accumulation yan, inaasahang mataas yan. Depende na lamang sa galaw ng dalawang yan na aabot dito sa sentro ng Luzon kasama na ang Central Luzon at Metro Manila. Bukas ng Martes, ganun din, maulap ang ating panahon na may chance pa rin ng pag-ulan sa maghapon na 100% chance din ang pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 26 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro 25 to 26 degrees Celsius. At mula sa local weather advisory natin, bagamat late na ito, na mataan sa data feed Pag-asa kaninang madaling araw, ang layo ni 92W at 255 km northeast ng Baler Aurora or 85 km west-northwest ng Bacnotan, La Union. Ngayon ay nandyan na sa may bandang hilagang kanluran ng Bolinao, Pangasinan na halos malapit na sa boundary ng palapit na sa boundary ng Philippine Area of Responsibility natin sa bandang West Philippine Sea.
So patuloy pa rin ang paghatak o pag-intensify ng habagat habang nagkakaroon ng mas pulidong alop circulation C92W ngayong araw ha. So diretso muna tayo sa ginagamit ng satellite imagery. Nakafocus tayo sa infrared lighting para mas kita po kung ano ang area na magiging mas potentially na inuulan. Mula sa bahagi ng Nodo Luzon, kung titingnan natin ay halos katamtaman ang lagay ng panahon. Ayan, ilang paulap lamang ang iiral sa buong bahagi ng extreme Nodo Luzon. So kasama na yan ang buong bahagi ng Cagayan Valley, Kalinga Apayao, Ilocos Norte, Mountain Province, Nueva Vizcaya hanggang Nueva Ecija po yan. So medyo katamtaman ang lagay ng ating panahon dyan. So magiging katamtaman din na may ilang partly cloud dito, mostly cloudy ang ilang bahagi dyan sa bahagi ng kanluran ng Nodo Luzon, kasama na ang Ilocos Sur hanggang bandang La Union. Yan. At sa may banda silangan naman ng Nodo Luzon, maging partly cloudy lamang ang iira sa bahagi nga po ng Isabela, pababa na ng bandang Quirino at Aurora and the rest ng Quezon Province. Partly cloudy dito sa mostly cloudy naman ang iiral dito sa bahagi ng Bicol Region mula Camarines Norte all the way hanggang Sorsogon po yan. Sa kanluran naman ng bandang Zambales o bandang Pangasinan sa Bolinao, kung saan mas medyo influence pa ng partly to mostly cloudy, ayan, kitang-kita naman po. Itataas natin yung intensity ay malinaw naman na medyo may mga maulap pa rin ang iiral dito sa bahagi ng Zambales area hanggang dyan sa may bandang Olongapo at bandang Pampanga. So, expected pa rin ang bagamat katamtaman, may mga isolated rain showers na hindi natin maiiwasan. Mula naman sa bahagi ng Bulacan pababa ng Metro Manila at Calabarzon area, bukod tanging medyo katamtaman din tayo. Overcast and gloomy ang paminsan-minsang iiral sa Metro Manila at isolated rain showers ang iiral sa atin ngayong umaga. Pero pagsapit doon ng hapon, nakataas ang forecast natin kasama ang Metro Manila na may tsansa na mga pag-ulan, mga mahihina at mga ilang katamtamang pag-ulan po na may kasamang localized thunderstorms. Pagdating naman sa buong Mimaropa, asahan natin ang mas maulan ngayon sa inyo dyan. Ingat po sa pagbaha. Kabilang na ang buong Mindoro, lalo na sa Occidental Mindoro. Papasok na yan ng buong bandang Palawan, sa Coron, Palawan, Basuaga, hanggang Culion Island. And the rest ng buong El Nido, pababa na yan ng bandang Puerto Princesa, Batarasa at Balabac. Ayan, asahan din na matinding localized thunderstorms po at kasabay ng hatak ng ating southwest monsoon o habagat. Ayan, nagkakaroon na kasi ng improved vertical alop itong C92W. Yung vertical alop, yung pinaka-sirkulasyon niya lumiliit na, then habang lumiliit, pumipulido na yung kanyang ikot. Yan, dito sa may bandang portion na ito, banda rito, yan, dito pala. Yan, so halos malapit na siyang umexit ng ating PAR dahil halos mas short lang ang distansya ng pinaka-boundary nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi gaya dito sa bandang Palawan, mas malayo-layo pa. So medyo mas mapapaaga ang pag-exit nito sa ating PAR. Depende kung yan ay magbabago pa ng kilos. So makita natin ang buong Mimaropa, magiging mas maulan kayo dyan. Ingat po sa potential ng pagbaha. At sa bandang South Luzon, sa Marinduque hanggang Romblon, magiging maulan din kayo dyan, kalat-kalat, at may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. Nabanggitan natin ang bahagi ng Bicol Region na magiging mas maulap kayo dyan at mga kalat-kalat din ang papag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So diretso tayo sa heavy rain potential para makita natin ang area na uulanin, ang bahagi ng South Luzon, kasama na ang Romblon at Marinduque nga po. Pagdating sa Visayas, ang buong kanluran ng Visayas mula Panay Island at Negros Region, kasama na ang sentral ng Cebu at Bohol, magiging maulap kayo. Asahan din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. May mga clusters na heavy rain shower sa may bandang Cebu area o pagitan ng Bohol, pero panandalian lamang ang iiral. Pagdating naman sa bahagi ng Masbate at dito sa bahagi ng Leyte hanggang Eastern Samar, ay mas maulap na kayo dyan at asahan ang unting moderate to violent rain showers, probably heavy rain showers ang inaasahan natin na mas accurate prediction. Ang inaasahan ninyo dyan ngayong araw at nitong pagdating po ng hapon o gabi. At makikita natin ang malawakan na heavy rain cluster ng kaulapan na ito sa silangan dagat Pasipiko natin na magpapang-abot dito sa silangang bahagi ng bansa. So anytime ngayon ay magiging mas maulap na kayo dyan sa may bandang Eastern Samar Region at asahan na ang maulan at bigla ang mas malakas na maya-maya lamang. So expected po ang mga flash floods po
ingat po sa mga biglaang pagbaha po. At wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Watch out din sa mga taga-Bicol, mga taga-Bicol region ay anytime ay lalapit ito, cluster na ito ng heavy rain potential cloud na magbubugsuri ng mga pag-ulan. Sa bahagi naman ng Mindanao, ang silangan syempre ng bahagi ng Mindanao, lalo na buong Surigao region, kasama na ang buong bahagi ng Agusan region, magiging maulan po kayo dyan. Mas maulap at kalat-kalat ang pag-ulan po ang magiging inaasahan dyan. Asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat anytime, lalo na pagdating po ng hapon at gabi, asahan ang mga moderate to heavy rain showers. Ascending po yan. So ngayon, medyo light rain showers, then maya-maya mag-ascending ito sa palakas ng buhos ng ulan hanggang mag-violent ito habang lumalapit yung cluster na ito ng kaulapan sa silangan ng dagat Pasipiko natin na may dalang malawakang heavy rain showers. Kasama na ang buong Surigao del Sur at bahagi ng Davao Region, Davao de Oro at Davao Oriental. Asahan ng mas maulap na yung papawari. At expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan din na may pagkidlat at pagkulog po, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw ha. So magiging mas maulap ang buong bahagi ng Northern Mindanao, Central at Katimugang bahagi, dyan sa may banang Davao del Norte, kasama na ang City of Davao at bahagi nga po ng Davao del Sur at the rest ng North Cotabato. Magiging katamtaman pero magiging partly cloudy to mostly cloudy ang iiral sa ilang bahagi sa ibaba ng Davao Occidental, Sarangani, General Santos at bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Partly cloudy to some mostly cloudy po ang iiral dyan. So hindi mawawala pa rin ang mga isolated forecast na mamahihina at katamtamang pag-ulan lalo na sa bandang hapon po o gabi. Maulap din ang bahagi ng Lanao del Sur, papasok ng Zamboanga Peninsula. Asahan din ang mga isolated and scattered rain showers, lalo na sa hilagang bahagi ng Zamboanga del Norte, dyan sa bahagi ng bandang Gutok, Libasan, yan, hanggang dyan sa may bandang Salog, Sindangan, at bahagi ng bandang Gudgud, or dyan sa may bandang Baliguyan. So, ingat po sa mga biglaang buhos ng ulan. Bagamat medyo naglalaro lamang ang hanggang katamtamang pag-ulan sa maghapon. Ganon din sa bahagi ng Zamboanga City at isla ng Basilan na Tolosulo, bagat medyo mas partly cloudy sa inyo dyan, hindi rin mawawala ang forecast na kayo'y uulanin ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan sa maghapon. Dahil na rin sa umaabot dyan ng ilang daloy ng hangin dulot po ng hatak sa ating habagat. So generally, mas gloomy tayo at mas katamtaman lamang ang bahagi ng Extreme Northern Luzon. At may mga isolated lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa sentro ng bahagi ng ating bansa. Ang kanluran at silangang bahagi ng bansa natin ang magiging mas maulan sa maghapon po. Kitang-kita naman sa ating buong satellite imagery ay yung dalawang cluster ng kaulapan nito na may dalang pag-ulan na mas maapektuhan o medyo mas mataas ang strike probability ng paligid ng kanluran ng bansa, lalo na dito sa may bahagi nga po ng Zambales at Mimaropa. At dito man sa silangan naman ay bandang Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao naman ang iiral. So dito medyo magre-rely lamang ang pag-ulan sa pagitan na ito dito sa bahagi ng buong bansa natin na mga pag-ulan ay magdadala lamang depende sa galaw ng dalawang cluster ng mga kaulapan na ito, lalo na dito sa silangang bahagi ng bansa. So, kamustahin muli natin ang walang pagbabago pa rin until now itong C92W, bagamat may potential na po siyang lumakas habang ito ay nasa labas na po ng kanluran ng Dodo Luzon. Ayan o. So, as of 10 o'clock AM ngayon, ang 1 minute average wind speed niya ngayon na natiling nasa 27 o 28 km per hour at bugsong 35 km per hour. At kung susukatin natin kung gano'n na ito kalayo sa kanluran ng bandang Bolinao, Pangasinan, ang pinaka point natin ang Bolinao, Pangasinan, ayan. Nasa layo itong 117 km west-northwest ng Bolinao, Pangasinan, sa labas sa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility yan. Yan. So medyo kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran sa bilis na 14 km an hour. Sa ngayon medyo westward siya, pero kung mapapansin ninyo yung pattern ng galaw niya, halos pa northwestward ang kilos niya. Base na rin sa pinaka-trajectory ng kanyang yan, yung pinaka-tail track niya. Na-minimize yan dahil nagkaroon kasi ng mga problema pa sa programming niyan, pero at least meron tayong mga backup. At
sinimplify muna natin yung pinaka-tail tracks. At makikita natin ay bandang 9:45 PM kagabi ay nakapasok na ito sa kalupaan ng bandang Gapan, Nueva Ecija. Yan. Then tumawid dito ng bandang Cabiao. Yan. Then nag-conception ito sa may bandang Malabaca, Pampanga. Tapos nagawa pa niya magsambales habang kumikilos pa Kanluran. And then bigla itong kumabig ng pahilaga o north-northwest patungo dito sa dulo ng Bolinao, Pangasinan. And then nasa baybayin nito o nasa labas na ng o nasa karagatan na ng bandang Kanluran ng La Union at by 2:45 AM po ito, which is yan yung ni-report ni Pag-asa. Ang pinagbasehan nila na reference point ay mula dito sa La Union. Kung natatandaan ninyo yung report ni Pag-asa. So wala namang, mukhang tama naman. Dahil landyan ang pinaka-actual na location niya. Yan o, 2:45 AM po ito nang naitala sa aking tropical cyclone sector monitoring. And then tuloy-tuloy kumikilos pahilagang Kanluran, and then kumabig siya kaninang 8:45 AM pagdating dito. At bigla itong nag-east, southeast, at then nag-westward ito as of 9:30 AM ngayong umaga. Yan. So baka after nyan ay kakambyo na naman yan pag ganyan, pa north-westward. So kung mapapansin niyo yung pattern, halos pa northwestward ang nagiging kilos nitong C92W. So makikita natin sa pinaka-Himawari satellite imagery kung sisilipin po natin. Yan. Mapapansin niyo kasi masyadong medyo shallow yung kanyang galaw. Hindi masyado pulido yung pinaka pag-ikot niya. Para siyang sumasayaw ng bahagya. Yung sentro niya medyo sumasayaw ng bahagya. So nagkakaroon pa siya ng parang whirlpool circulation na ganyan. Hindi siya pino dahil medyo malawak pa yung kanyang center eye wall. Kaya yung galaw niya halos pa ganyan. Tataas din bumababa. Kaya mapapansin niyo yung galaw niya halos pa suray-suray ang galaw niya. Pero habang magalaw o malikot ang galaw niya, kumikilos pa rin ito pahilagang Kanluran. At inasang lalabas na nga ito ng Philippine Area of Responsibility. Siguro ngayong maghapon po yan kung titingnan natin sa pinaka-satellite imagery. Yan. So yung magiging pattern niya, malamang lalabas na ito ng PAR. Yan. So medyo gumagalaw na naman siya. So mag-update na naman yung ating tropical cyclone sector. At nakikita natin ng unti-unting paglakas niyan mga folks ito sa ibang bansa naman yan. So kung titingnan natin yung forecast and symbols na natiling mababa pa rin yung kanyang forecast chance of development. So wala pa ring significant. Malamang pagdating dito siguro tataas na yan. Yan. Kung titingnan natin sa floater satellite imagery, yung pinaka mas malinaw ay makikitaan natin yung kanyang pinaka central upper loft. Yan, medyo pumupilido na po yung pinaka vertical loft niya. Habang kumikilos pa hilagang Kanluran. Ayan, medyo pumupulido na. At ito yung pinaka inflow. Yan. So kitang-kita yung inflow at nagkakaroon na siya ng upward low convection at nagiging organized na siya dahan-dahan habang nasa karagatan na ito ng bandang Kanluran. So in-expect ang moderation at ang paglakas niyan mga folks. At so far ay hindi pa naman siya nagkakaroon ng intensification. Baka siguro pag-exit siguro nito ng PAR. Dahil kung pagbabasin natin ang global forecast assessment, monitoring natin for significant organized development nitong C92W. Kung titingnan natin sa West Pacific Basin, ayan, ay makikitaan po in the next 24 hours. So makikita po dito in the next 24 hours ay nagkaroon na ng pagtaas ng kanyang anomaly o yung kanyang tropical cyclone formation prediction. Ibig sabihin umabot na sa at least 25% ang chance niya na magiging isang ganap o active low pressure area. Hindi pa natin masabi kung ganap na bagyo pa. Sa ngayon ay active low pressure pa lamang ang nasa 25% na nakikitaan natin. So tingnan natin at kung sa susunod na 24 oras ay tataas na nga yan sa magiging aktibong low pressure area. Pero yun nga lang, pagka lumakas man yan, malamang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang ine-expect yan. So yung vorticity niya mataas na rin, nasa moderate pa rin siya, hindi pa naman siya totally strong. Walang data para sa sa convergence niya. So wala tayong idea kung bakit. Pero dito sa may bandang H anomaly horizontal, napakataas na
O yan, napaka-strong na ng kanyang cyclonic formation. So kaya nagtataas ng probability ang ating tropical cyclone formation prediction. Ayan within 24 hours mukhang hindi pa masyado nakikitaan, pero by the next 24 hours ay expected ang pagtaas nito. Yan aabot sa 25% yung kanyang formation probability. Kung sisilipin naman natin sa ating global spectral model, makikita natin dito mataas din ang kanyang formation prediction mula kay Japan Meteorological Agency sa kanyang global spectral model data feed. Ayan. So ngayong araw ito, Monday, pero pagpasok o inaasahan natin baka madaling araw na ay lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Approximate time po yan kung hindi mamayang bandang gabi o baka bukas na madaling araw. Base dito. Yan. Base dito sa ating forecast feed ng Global Spectral Model, inaasahan baka bukas na madaling araw o bandang umaga lalabas ng Philippine Area of Responsibility. So within 24 hours talaga siya na expected na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan nagkakaroon na ng improved o organized circulation. So kung i-animate natin yan ay makikitaan ang pag-intensify niya habang lumalapit dito sa may bandang Hainan, China. Yan So medyo nagkaroon na siya ng organized. So mukhang dito naging naging isang active low pressure area siya. Kung magbabasa natin ang mean sea level pressure, makikita natin ang paglabas nito ng PAR. Mas bababa ito sa 1,002 hectopascals by June 10. Bukas na po yan. And then, dito ito mag-e-enhance. Magiging isang active low pressure area. So, probably ay baka itaas yan ni Japan Meteorological Agency. Kung hindi itong buong maghapon, depende sa kanyang galaw, ay baka bukas na madaling araw o umaga ng June 10 ay probably ay itataas yan as tropical depression ni Japan Meteorological Agency po Yan. So tamaas man yan ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi natin matatawag yan sa ating local name. So wala pa rin tayong auring na matatawag sa pag-exit nitong C92W. So mag-enhance man siyan ay wala pa rin tayong tatawagin na unang bagyo ngayong taon. So nagmintis at wala tayong matatawag. Probably. Well, titingnan pa natin dahil medyo maaga-aga pa ang ating month of June. Marami pang magiging development dahil improved na po yung intertropical convergence zone natin. So, maaaring may kasunod kaagad yung C92W. Yan. Mula sa tropical cyclone strike probability, walang latest update tayo So, tingnan na lang natin. At ipopost na lang natin yung pinaka-latest update na lamang mamaya. Yan So, walang latest update. Naka-silent pa siya. So, wala tayong latest update so far mula sa ECMWF. Antay na lang natin yung pinaka-latest niya. Dahil araw ng Lunes po kasi ngayon. So, mula sa mean winds natin, titingnan natin yung vertical wind shear kung very favorable na nga rin ba. Yan, double check natin. Yes, very favorable po. Yan. Nasa around 22 kilometers an hour. So, yung kontra hangin niya, yung convergence, ayan, mataas na rin. Naglalaro sa around 33 km per hour. So, positive na siya. Malamang paglabas siya ng ating PAR, mag-e-enhance yan. Ayun yung kontra hangin niya sa may bandang Timog Kanluran. So, mapapa-enhance pa nito yung habagat. Yan. Sa silangan naman, mukhang merong din anomaly. Ayan. So, tingnan po natin yan kung tataas dahil nagkaroon tayo meron tayong nakikitaan dito na convergence development sa silangan ng bandang Eastern Visayas. Bagamat disorganized siya. So, hindi natin klaro pa ang kanyang development. Although, ipopost natin sa Facebook page yung magiging status ito para ma-monitor natin within 55 hours, mga folks. So, malinaw yan, mga folks. At wala naman sa ating mga computer models naman o different agency na mga computer models sila gaya ng GFS, halos magkakatulad na sila ni ECMWF at NAVGEM. So, ibig sabihin lamang, isa lamang ang ibig sabihin nito, mga folks. Dahil magkakatugma na sila ng empirical forecast, kabilang na rin si Japan Meteorological Agency. Malinaw na mataas ang tsansa nito na magiging isang active low pressure area upon exiting Philippine Area of Responsibility ngayong araw at hanggang bukas po yan. So, ayan ang malinaw natin na forecast at least. Na mataas na ang tsansa niya na magiging active low pressure area niya. Kaya lang tatawagin ito sa international name dahil ito ay lalabas na maya-mayang konti
sa ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin dito, kikilos ito pabandang Hong Kong o Hainan. Yan, base na rin kay SMW, pa Hainan din ang kilos niya. Ayan, dito napaka-shallow niya. Kaya lang mataas na yung kanyang low level convection. So pwede nang itaas yan ni GMA as tropical depression niya. So active low pressure area na siya anytime, baka within 48 hours nga po mga folks, o hanggang bukas maaaring itaas yan dahil tugma-tugma na ang mga nakikitaan ng mga forecast maging sa ating tropical cyclone formation prediction. So malinaw yan mga folks. So hindi nga lang siya matatawag na O-ring dahil ay naka-exit na ito ng PAR bago pa man ito mag-intensify. So kamustahin muna natin yung lagay ng ating mga dam. Well, wala tayong magiging problema dahil sa mga sunod-sunod na naging pag-ulan. Bukod tang sa Pantabangan lamang ang talagang wala tayong balita tungkol dito. So back to normal ang mga water levels lahat dahil sa sunod-sunod na naging pag-ulan. Ayan, maliliit lamang ang nababawasan at malaki ang na-recover sa mga water reservoir. Lahat ng dam normal po except lamang kay Pantabangan Dam. At baka siguro nire-renovate ito dahil walang functional sa kanya. Wala tayong nakikita na functional sa kanya. So makikita natin dito despite na yung pagbaba ng water level ni Angat Dam, pero at least hindi na ganoon kalaki ang pagbaba ng kanyang water level. Kay Magat Dam, medyo nakaka-recover kahit papaano si Magat Dam. So wala tayong magiging problema. Kay La Mesa Dam, stable naman. And the rest, kay San Roque, tumataas pa nga yung mula sa pinaka-critical level niya at naka-recover itong si San Roque. Dahil nga po sa mga sunod-sunod na naging pag-ulan ng mga nakaraang araw. So wala tayong maganda at wala tayong magiging pangit na balita tungkol sa ating water reservoir. So diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Wala tayong naitatala so far na mga malalakas na pagyanig. Bagamat dahil sa mga localized thunderstorms, naging very noisy ang aking seismometer mula kahapon hanggang kagabi po yan. At so far ngayong umaga ay wala naman tayo namamataan na malakas-lakas na pagyanig so far. At kukunti pa lamang yung data feed ni PBOX na namataan natin dito. Yan, kadimihan mga bandang katimugang bahagi ng bansa ang lumayanig ngayon. Bagamat wag natin baliwalain na ang pagyanig pa rin sa may bandang Cordillera Administrative o sa may bandang Mountain Province o pagitan ng Cordillera Administrative Region po ha. So alisto po tayo at bantay natin maigi ang mga cluster na yun, mga paglilindol na yan o mahihinang pagyanig. At so far ay wala naman tayong naitala na bagong malalakas na pagyanig, pero mga konti pa lamang yung naitala. Diretso agad tayo sa historical earthquake natin for the month of June. Kung tingnan natin kung ilan na ang total earthquakes natin. Yan, so medyo marami-rami na rin ha. Nasa total of 361 earthquakes na tayo. 354 dito is magnitude 2.0 pataas. 7 na ang ating magnitude 4.0 and so far wala naman tayo naitala na kahit isang magnitude 5.0 pataas. So halos sumahabol ang mga pagyinig sa Luzon at Mindanao area, kaya wag nating baliwalain at medyo alisto pa tayo sa kababayan natin sa katimugang bahagi ng bansa, especially dyan sa may bandang southeast ng Visayas at Mindanao, at sa Luzon naman ang bandang Central Luzon at western part ng Luzon ang medyo babantay natin dahil mukhang medyo gumagalaw-galaw nga po yung ating mga tectonic plates dyan. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, June 9, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 9, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, asahan natin na medyo mas katamtaman na lagi ng panahon natin sa Metro Manila at medyo maaraw. Bandang hapon lang tayo magiging inaasahan ang gloomy overcast at mga posibleng isolated rain showers. Depende nga po sa galaw ng trough sa silangan at kanlurang baybayin ng bansa. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.